Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa patuloy na investigasyon hinggil sa malawakang anomalya sa nakakagalit na korupsyon sa mga flood control ng bansa ay mas lalong lumalalim ang nalalantad ng mga sangkot dito. Hindi nakaligtas ang pangalan ng mga matataas na opisyal, kongresista man at mga senador kasama na ang mga opisyal ng DPWH at ganid ng mga contractors na di umano'y nagpakasasa sa pera na galing sa tax ng bayan. Isa sa pinaka-controversial na contractor na sangkot ay ang mag-asawang Pacifico, Curly Discaya at Sara Discaya na may-ari ng St. Gerard Construction at 8 iba pang construction company na dawit sa 15 contractors na pinangalanan ng Pangulong BBM. Unang dumalo sa pagdinig sa Senado itong mag-asawang Discaya at mainit na revelasyon ang kanilang isinalaysay base sa di umano'y sinumpaan nilang salaysay o sworn affidavit. Pinangalanan ang mga kongresista, DPWH officials, maging district engineer at regional director ng DPWH. Nakaladkad ang pangalan ni House Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriation Chairman Elizalde Co na umano'y nakatanggap ng 25 to 30% na suhol o kickback mula sa proyekto na kanilang kinokontract. Nanindigan ang mag-asawang Discaya na nagsasabi di umano sila ng katotohanan dahil nalalagay na di umano sa alanganin ang kanilang buhay sa maraming galit sa kanila. Kaya humiling sila sa Senado ng proteksyon. Subalit sa pangalawang beses na pagdalo ni Curly Discaya sa House Committee hearing ay may mga kongresista na hindi naniniwala sa sworn affidavit ng mga Discaya. Maaari lang di umano itong gawa-gawang kwento upang idamay ang mga opisyal para pagtakpan ang totoong mga salarin. Pati si newly elected Senate President Tito Soto ay naniniwala na pwedeng scripted o may nag-utos sa mga Discaya na magturo ng mga opisyal at mga kongresista at mga taga-DPWH officials upang mabaling ang atensyon sa mga peke na mga suspect. Signature, and whose signature is this? Sa asawa ko po. Okay, Mr. Chair, can I know if Mr. Discaya has been placed under oath? Yes. Okay, considering that you are under oath, do you affirm the veracity and accuracy of the contents of your sinumpaang salaysay? Yes, Your Honor. Okay, I just want to place it on record considering that there was a question dun sa pag-notarize dito. So under oath, you're saying that the contents of the said affidavit is of your doing and that you acknowledge the veracity and truthfulness of the contents. Yes, Your Honor. Okay. Dito kasi, magsimula muna tayo. You said na 23 years ka ng contractor. Yes, Your Honor. At dito sa 23 years mo na pangungontrata sa gobyerno, you have experience, you have varied experience. Naikwento mo rin at nakasulat sa salaysay mo na dito, minsan, ang nagiging kalakaran, you correct me if I'm wrong, nagiging kalakaran, meron kayong binibigyan ng porsyento. Tama o mali? Yes, Your Honor. Ang sinasabi mo, ang binibigyan ng porsyento, minsan ng politiko, nabibigyan din ng porsyento yung kawani ng DPWH. Is that correct? Yes, Your Honor. And mula sa salaysay mo, o yung mga sagot mo dito kanina, ang sinasabi mo, kaya mo ginagawa yan, dahil natatakot kang hindi makasali sa bidding o hindi makakolekta. Nakasali na po kami sa bidding. Hindi lang po ma-implement yung project at saka mapatigil po nila, mutual termination po. Now, yung inaabot mo, yung sinasabi mong inaabot, kailan to binibigay? Pagka na-bid out na yung project, pag natapos na yung project? Kadalasan po, pag awarded na po, o di kaya may notice to proceed na o nag-ongoing ka na. At kaya ka nagbibigay, bakit? Kadalasan po, pahirapan ka sa collection, mutual termination, at saka right of way problem po ang kakarapin mo. Sino nagpapahirap sa'yo? Yung politiko ba o yung... Minsan po, ang magpapahirap po yung mga district engineer or minsan, ano po, RD, dahil ano po, para daw sa taas. Now, nabanggit mo na 23 years ka na nangungontrata, pero ang nilagay mo sa listahan,
eh parang limitado lang dito sa from 22 to 25. Bakit nun parang do you want to make us believe na dati walang nanghihingi? Kanina po nabanggit ko na po 'yun. May nanghihingi rin po naman pero hindi po kami ginagamitan dati ng three strike policy. Hindi masyado nila ini-implement yung salitang So hindi three ini-implement ang three-strike policy. Pero do you confirm na meron din nanghihingi dati? Yes po, Your Honor, meron naman din. Okay. Now dito sa number 20 ng iyong salaysay, meron ditong sa sampol. 18 pangalan. Yes, Your Honor. Sa number 20, may 18 pangalan. Lahat ba nito nakaharap mo? Yes po, Your Honor. Maliban lang po kay Kong Roman Romulo, kadalasan po, ang kausap ko lang po si D.E. Aris at saka yung sekretary ni D.E. Aris. Ibig mo sabihin, dito sa 18 ito, isa lang ang hindi mo nakaharap? Yes po, Your Honor. Kasi pagka sinabi kong nakaharap, maaaring nakita kayo, pero dito sa 18 ito, ibig mo sabihin, lahat inabutan mo ng direkta, pera lang si Kong Roman Romulo? Hindi po, Your Honor. Yung iba po dyan, nag-usap lang kami. Tapos yung sumunod, mga tao na lang po nila ang pinagbigyan namin. Dito sa 18, sino ang direkta mong inabutan? Direkta, kadalasan po si Kong Rillo po. Sino pa? Sinong Kong Rillo? Ng Quezon City po. Taga Quezon City ako eh. Yung kalaban niyo po. Kalaban niyo. Yung kalaban ko. Eh wag na. Bukod doon sa kalaban ko, sino pa inaabutan nyo? Baka naman sinasabi na, tinanong ko dahil kalaban ko. Sino pa? Your Honor, ano pa po, kagaya po ni, ito naman po, for example, kay Kong Jojoang, ano naman po yun, yung pinsan niya. Nag-uusap kami, tapos pinsan na pa niya kumukuha. Kaya ko na itatanong ito, kasi gusto ko lang malaman, kasi kung meron dito sa listahan na ito na hindi mo dinirect ang abutan at meron lang kumausap sa iyo, then hindi kaya maaaring hearsay o sinabi lang sa iyo na iaabot ko kunyari kay Kong Egay to pero hindi naman pala napunta talaga kay Kong Egay? Because hindi mo inabot na direkta eh. Maari bang nagamit ang pangalan ng tao? May possible po, pero kadalasan naman po, wala nang wala na pong masyadong nag-a-attempt sa iyo na guluhin yung project mo or ipa-mutual. Kaya ko na itatanong ito dahil sino ang maaaring manggulo ng project? Kadalasan po kasi ang mangyayari po nito, yung DE o di kaya RD po, kadalasan po, syempre, siya pa mag-pressure sa'yo na ibigay mo na yung para sa taas. Okay. Pero dito, mabanggitin ko, nagkataon lang kalabang ko, siya inabutan mo ng direkta. Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Minsan po yung taon niya. So, ibig sabihin, madami mong beses naabutan. Ano Sabi mo, hindi sa lahat ng pagkakataon eh. Sa pagkakaunawa ko po, parang mga, 3 beses yata. Madami kang proyekto sa District 4. Hindi po ganun karami. Mga ilan? Parang, po yata, parang 5 yata, 5 or... Mga 5, at dun sa 5 beses, 3 beses mong inabutan, si... Kong Rillo po at saka yung taon niya. Eh, yung 2 beses pa. Minsan tao na lang po niya. Sinong tao niya? Si Bogs Magalong po. At saan mo inaabot? Pumupunta po sa office. So, nagkita na kayo. Paano natin mapapatunayan na pumupunta nga sa opisina mo? Nakikita po siya ng mga empleyado namin. Now, going back. So, maaari rin, no, yung mga ibang tao dito sa listahan,
maaaring nagamit rin yung pangalan if you are not sure o hindi mo sila nakaharap. Would that be true? Or would that be possible? Possible po. Okay. Kasi that would be unfair kung hindi mo nakaharap tapos nagamit lang yung pangalan. Would that be correct? Possible din po. Kasi parang pwede ako lumapit sa'yo, sasabihin ko, nangihingi si Kong Santos pero sa akin mo na lang iabot, ako na magpapadala sa kanya. Maaaring ganon pero hindi niya alam. Tama o mali? Possible po. So, posible yon. Posible ring nagagamit lang yung pangalan. Tama o mali? Possible din po. Posible. Now, paano ba yung koleksyon? Pagka nakakakolekta, na-award sa iyo yung proyekto, natapos, paano yung bayaran? Nung proyekto, hindi yung bigayan. Kadalasan po, i-deposit po sa account mo. Suntay. LDAP through LDAP. Excuse me, before proceeding, maybe we can avoid mentioning actual names of congressmen because this will be... On Mr. Chair, because it is contained in the statement. I mean, not in the affidavit. I mean, you have mentioned your seatmates. Oh, but that is just an example. I don't think that they were What offended. we're saying, because I'm making it a point of order, Yes, let us Mr. avoid Chair. giving actual names of people seated beside you. Yes, sir. Because the record might think that they are the ones that are involved. Mr. And Chair, we hindi naman have po to ako state- na-open dahil We wala have to namang state for the proyekto. record that Congressman Erice and Congressman Santos are just being made as an Yes, yes, example. Mr. Chair. So let us avoid actual names of congressmen that are beside you. Okay. Mr. Chair, hindi naman po ako na-open dahil hindi naman po ako congressman noong at wala naman pong St. Timothy sa aking distrito. Salamat po. Sige po, maraming salamat. Congressman Suntay, please proceed. Thank you, Mr. Chair. So, balik ako. Paano ang bayaran? Kunyari, nagkaroon ka ng project, how does the DPWH pay? How do you receive your payment? Is it in cash? Do they give it to you in checks? LDAP po, diretso agad sa account mo. Diretso sa account mo. And, okay. So, diretso sa account mo yon. Now, kanina, there were flashed, I think, 9 or 8 companies. 8 companies lang yung pinakita kanina, but I believe there are 9 companies that you have. At pagka nakikipag-bid ka, yung 8 kumpanya mo o siyam would bid in the same project? Hindi po yung honor, hindi po sila naglalabanan sa isang bidding. At saka, divested na po kami doon sa mga company na yon. Ba't kailan kayo nag-divest? Noong 2014, 15, saka may 16 at saka 17 din po. Pero nakalagay doon sa incorporation papers mo, yung ibang kumpanya were incorporated 2014, yung iba 2015. Pag sinabi mo sa akin nag-divest ka ng 2014 at 2015, di ibig sabihin kakasimula pa lang nung kumpanya, nag-divest ka na agad. Your Honor, naging founder po kami doon. Naging founder po kami doon sa mga kumpanya na yon. Ang nangyari po nito ay nag-divest na po kami at yung pamangkin ko na po ang naging owner kasi po tinutulungan ko po. But even under the law, even if you divest, you may still be a beneficial owner of the same. Hindi na po kasi nakalagay po doon sa incorporator lang po yun. Sa GIS po, hindi na. Then why do you share the same auditor? Dahil yan po ang halos mga kilala din po nila at yun din po, nagiging consultant po ako sa mga company na to. Kaya minsan nire-recommend ako rin po sa kanila yung auditor. Why do you share some of them, why do you share the common address? Your Honor, ano po siya, paupahan po siya na building. So lahat sila umuupa. Yes, Your Honor. Di lahat rin kayo nagkakaalaman kung ano yung bibidan na project at ano yung hindi. Nakikita po, Your Honor, sa PhilJobs lahat po ng mga projects. Open bidding po siya. Now, where is Mr. Alcantara? Mr. Chair. Mr. Chair, can I secure a copy of... Just one, Mr. Chair. Yeah, yes. Congressman Santos. Mr. Chair, I just want to put it on record. Hindi naman po ako na-offend doon sa sinabi ni Congressman Suntay kasi ngayon lang po ako naging congressman. So, wala po akong problema doon. Thank you, Mr. Chair. All right. Congressman Suntay, please proceed. Thank you, Mr. Chair. Siguro si Yusek
Cabral can give us a copy of lahat ng mga project na sinalihan ni Mr. Diskaya kasi tinatanong natin kung nagsimula siya ng 2000 whatever 23 years ago, then I think that's the best way to see kung ano-ano yung mga nasalihan niyang bidding. Mr. Alcantara, kanina nung tinatanong ka, ilang taon na po kayo nasa DPWH? Since 1994 po, Your Honor. Since 1994, nasa DPWH na kayo, nagsimula kayo as? Laborer 1, Laborer 2, Engineer 1, Engineer 2. So mula, from the ranks, from Laborer 1, naging DE kayo. Yes, Your Honor. So we can assume, safely assume that you are familiar with all the processes, procedures, rules, and regulations of being implemented by the DPWH. Yes, Your Honor. Okay. So alam mo yung bawal, alam mo yung hindi. Kanina, may pinakitang picture. Pwede i-flash ulit natin yung picture na madaming pera. Mr. Chair. Andiyan pa ba yung picture ng madaming pera? Marami pong litrato na maraming pera. So, Yung pinakamarami po. Yung napuno yung halos buong mesa. Yan. Okay. Mr. Alcantara, saan po ito? Saan pong lugar? Tingin ko po doon po sa bahay po nung isang nangongontrata po. Yung bahay nung nangongontrata. At ayon sa salaysay sa sinabi mo kanina, etong pera na ito, hindi lang sa isang nangongontrata. Sa tingin ko po, Your Honor. Maaari po. Nandun ka, di ba? Dumating lang po ako, Your Honor, dyan po sa lugar na yan. Dumating ka doon, nakita mo yung pera, nakita mo rin yung mga contractor, I assume, kasi sinabi mo, kaibigan mo yung iba. Kilala ko po, yes, Your Honor. Kilala mo. So, mga ilan ang contractor na nandun? Tingin ko po, mga 4 po or 5 po sila. Tingin ko lang po, Your Honor. 5 sila. Kanina, nung tinatanong ko si Mr. Diskaya, paano siya binabayaran, ang sabi niya, pag natapos yung proyekto, idinideposito sa kumpanya nila. Tama, mali? Ganon yung nagbabayad ba kayo ng cash? Hindi po. Through ELDA po, Your Honor. Bakit ang daming pera sa mesa kung hindi naman cash ang bayad sa contractor? Yan po, Your Honor, gaya po ng nasabi ko, yung pong, hindi ko po kasi alam ang tunay arrangement po nila, no? Nung totoong may-ari ng lisensya, saka yun po yung gumawa. Now, Opo. sinabi mo kanina that from all those years of serving the DPWH, galing sa Laborer 1 hanggang naging district engineer ka na, you are very well aware of yung mga patakaran, alituntunin ng DPWH. Yes, Your Honor. Legal ba mag-subcontract? Hindi po, Your Honor. Legal ba yung manghiram ng lisensya? Hindi po, Your Honor. Pero nandun ka. Your At Honor, kilala mo lahat ng nandun. Your Honor, hindi ko po kasi alam kung ano po ang arrangement nila, kung sila po yung mag-partner, joint venture, o nanghiram lang po. Hindi ko po kasi alam kung ano arrangement po nila, Your Honor. Pwede ba naman yun? Sa tagal-tagal mo doon at may nagbibid, maaari ba namang... Dahil pagka nagbid sila, malalaman mo kung joint venture yung kumpanyang nagbid o isang kumpanya lang. Hindi ba gano'n yun? Your Honor, hindi po ako member po ng BAC, Your Honor. Kahit hindi ka member ng BAC. Pwede ba namang hindi mo malaman kung kanino na-award yung isang proyekto? Dumadaan po sa akin yung mga recommendation po, Your Honor. O, Pinipirma. di malalaman mo kung joint venture. Kasi kung joint venture yung kumpanya,
May dalawang kumpanya na nagsama, tapos pipirma ka sa kontrata. Hindi ko naman po lahat na nare-review na po yan, Your Honor, pagdating po sa akin. Yeah, isn't that part of your responsibility to review contracts which are awarded, lalong-lalo na pagka ang amount ng kontrata ay napakalaki dahil just looking at that picture na napakadaming pera, baka lalampas na 100 milyon yung nandun, tapos hindi nyo tinitignan. Your Honor, Ako nga, barya-barya lang, binabasa ko. Your Honor, kasi po, it was recommended already by the BAC. Naniniwala po ako dun sa recommendation po nila, Your Honor. But even if it was recommended by the BAC, isn't it your responsibility as the district engineer to make sure of the accuracy of what is being paid at kung kanino mapupunta yung pera? Yes, Your Honor. Na-admit ko po yung may pagkukulang ako because I rely on the signature of my personnel, Your Honor. Now, knowing na merong hatian o kaya merong nangungontrata who is not qualified to contract with the government at nanghihilang man lang ng lisensya, isn't it your duty to report it? Your Honor, hindi ko po kasi alam ang arrangement nila. Unang-una po. Whether you know kung ano yung arrangement nila o hindi, isn't it your responsibility to report any wrongdoing? Yes, Your Honor. How many times? Kasi ito, kagaya ng sinabi ko, kung hindi mo nakausap ng personal, yung pagpupuntahan ng sinasabi mong pera, that is hearsay at most. But, kung mapoprovide mo yung number o a text message ng palitan nyo, then that would be more solid proof na totoo nga hindi hearsay o napunta nga dun sa taong sinasabi mong pagpupuntahan ng pera. Tama, mali. Yes po, Your Honor. And do you have the same? Minsan po, tawag lang po yung honor. At saka iba naman po, yung okay na. Ibig sabihin, hindi na po pinahihirapan sa implementation. Last question, please. Well, I think one of my point, I just want to put it on record as stated by Mr. Diskaya, meron siya mga taong nakaharap, merong mga hindi nakaharap. I just want to establish the fact that may mga taong hindi nakaharap na maaaring ginamit lang yung pangalan. Kaya ang gusto ko is for you to provide and establish na yung mga sinasabi mo is not mere hearsay. And the only way you could do it is to submit proof na yung sinasabi mong pagpupuntahan ng pera o nagsabing nanghihingi, siya nga yung nanghihingi. Your Honor, ano po, hindi sila pumipirma sa ledger, hindi po pumipirma. Kadalasan po, cash lang talaga. What about yung telephone number? Meron din naman po. Picture na kasama yung mga tao. Ayaw po nilang magpa-picture na kasama ang tao. Bawal po. Okay. No further question, Mr. Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair. Mr. Chair, I move, Mr. Chair, that we have extensively discussed this since this morning, Mr. Chair. So I respectfully move that we adjourn the session. May I appeal, Mr. Chair? Kasi kanina po, pinagtanong ng halos 8 minuto si Kong Suntay. Baka naman kahit 1.5 minuto lang. Mapagbigyan po. One question. Last one question, then we will adjourn. Yes. Opo. Alright? Opo. Kasi, sige po. Yes po, yes po. Sinabi niyo po kanina, Mr. Diskaya, na kayo po ay, kayo mag-asawa ay, you were compelled to go out in the open dahil po you are now under public ridicule. Sa tingin mo, kayo ay kinagagalitan na ng halos buong Pilipinas dahil sa magnitude po ng itong issue na to. Kayo po ay, kumbaga nasa sentro ng isang bagyo at ang galit ng mga Pilipino ay nasa sa inyo. Ang bigat ng galit ng Pilipino ay nasa inyo. Kaya kayo ay napilitan na magsalita upang isiwalat ang inyong nalalaman. Tama po ba yun? Yes, Your Honor. At sa pagbalangkas ng inyong
judicial affidavit or yung sinumpaang salaysay, sinabi niya yata doon na kayo ay nagnanais magpasailalim sa bilang state witness under a witness protection program. Yes po, Your Honor, nakasulat. Opo, at binanggit po kanina ni Congresswoman Luistro yung pong mga kwalifikasyon para po kayo ay para kayo maging qualified sa witness protection program. Sabi dito, there must be a credible threat o dapat may pagbabanta sa inyong buhay. Dapat meron kayong knowledge sa isang offense. Meron kayong sapat na nalalaman sa isang grave felony or state crime. Dapat meron kayong nalalaman doon. There should be no prior conviction. Hindi pa naman kayo na nagkaroon ng kaso. Prior case. Na-convict na ba kayo before? Wala pa po. Okay. And there should be substantial corroboration sa testimony mo. At ang huling kwalifikasyon na binanggit ni Congresswoman Luistro, you should appear to be not the most guilty dito sa usapang ito. Bakit sa tingin mo hindi ka ituring na the least guilty dito sa grand scheme of things dito sa pinag-uusapan natin dito sa komite? Bakit sa tingin mo hindi ikaw ang pinaka-guilty dito? Your Honor, wala naman po kaming ghost project kasi ang topic po talaga ay ghost project. So wala po kaming ghost project. At saka hindi po kami most guilty dahil kami po ay napilitan lang pong magbigay dahil po sa hindi ma-implement yung project or ma-mutual terminate ang project o di kaya right of way problem o hindi makakakolekta kapag hindi ka po nagbigay. Okay, thank you. Thank you for the response. Thank you. Gusto na ho namin mag-adjourn but I think Congresswoman Marivic Copilar has a question of privilege that we need to adjourn. But after her statement or question, we will adjourn. Thank you, Mr. Chair. I'm sorry, Mr. Chair. Just very one point, a single point that I wish to stress. Yes, before she proceeds, Yes, Congresswoman De Lima, please. Because in the questioning of Congressman Marcoleta, it seems that he is conforming to the desire of Mr. Diskaya to be admitted into the Witness Protection Program as a state witness. Tama po yung mga qualifications na yan. Dyan po nakalagay. Nakalagay po yan sa rules, nakalagay po yan sa jurisprudence. Pero kagaya ho ng sinabi ni SOJ Boying Remulla, isa pa po na importante na dapat ma-comply ng isang nag-a-apply sa state witness protection and as a state witness and protection under WPP coverage is you must tell all. Kaya nga po, I'm already telling Mr. Diskaya that during the next hearing, I still want to question him. Marami pa po ako kailangan tanungin sa kanya kasi hindi po ako satisfied sa mga sagot niya kanina. And that is tell all, tell all. You must tell all. Hindi ka namin mapapalusot dito kung hindi ganon ang mindset nyo, Mr. Diskaya. So you have more time to do some self-reflection and some discernment. Please. Thank you. All right, Congresswoman Copilar, please. Thank you, Mr. Chair. Mr. Pacifico Diskaya. Yes, Your Honor. Apo. My first question, sa paragraph 17 ng inyong sinumpaang salaysay noong September 6, 2025. Excuse me. Point of order, please. I think the protocol that we had stated is that if you are named in the course of inquiry, and which I think you were named in the affidavit, we will grant the right to reply, but not to interpolate the person that accused you. You may make a statement, Congresswoman Copilar. Okay. My statement is, this is the first time that I saw you.
Ngayon lang po kita nakita. Yes, Your Honor. Ngayon lang No, di you po don't kita have to nakita, respond. Your Excuse Honor. me. Point of order. Mr. Diskaya doesn't have to respond. Congresswoman Copilar has the right to reply and nothing more. Yes. Ngayon, my intention here, Mr. Chair, is that honestly, this is the first time I saw Mr. Pacifico